Magandang araw po mga ka-recap. Maraming salamat sa patuloy na pagbalik sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Matapos nga na bumalik ni Vlad sa Sora, dumiretso ito sa Black Roses na dating Roses Smile. Doon ay nakita niya si Marcella at doon din una niyang pinaranas sa mga tauhan ni One Arm Jack ang kanyang pagbabalik. Napalibutan na rin ang kuta ni One Arm Jack ng sundalo ng Sora sa utos ng Bayezid. Sa harap ng kuta ni One Arm Jack ay naghihintay ang mayor at si Vorden kasama ang mga sundalo mula sa garrison ng Sora. Ibinalita ng mayor kay Vorden na napapalibutan na ng garrison ang maaaring daanan at takasan ni One Arm Jack. Tinanong siya ni Vorden kung sigurado daw ba siya na pati ang sa likod na eskinita ay nabantayan na din. Sigurado daw sila, sagot ng mayor. Ginawa nila ang lahat na makakaya. Kung ginawa daw nila ang makakaya nila, bakit nilang hinayaan na dumating sa puntong ito ang problema sa Sora? At nalaman pa ito ng Crown. Galit na pagsabi ni Vorden sa mayor. Ayon sa mayor ay wala daw siyang may dahilan. Si One Arm Jack daw ay isang tao may talento. Pero binigyan lang siya ni Vorden ng masamang tingin. Hindi naman makatingin ng diretso ang mayor sa kanya. Sa isip ng mayor ay sino naman ang taong ito? Paanong nalaman ng isang hamak na kabalyero ang sitwasyon dito sa squatter ng Sora? Bigla namang sinabi ng mayor na mabuti na ngayon dahil nandito na si Sir Vorden. Masaya daw siyang matatanggal na ang cancer na grupo dito sa Sora. Sa isip ni Vorden ay ang mayor ang cancer sa lugar na ito. Paanong nagawa ng isang boss ng squatter na makontrol ang sistema sa lugar na ito? Ang mayor daw ang responsable dahil pinapayagan niya ang lahat ng ito at ginagamit pa ang titulo niyang mayor. Siguradong malaki ang kompensasyon na nakukuha ng mayor. Alam na alam niya daw ito sa isang tingin pa lang. Tinanong ng mayor kung kailan daw darating ang mga kabalyerong papasok sa kuta ni One Arm Jack na pinadala mismo ng Bayezid. Sinabi ni Vorden na nandito na siya. Maririnig ang malalamig na yapak ng isang mapaghiganting kabalyero. Sa dilim ng eskinita, ito ay unti-unting lumalapit sa pagkakataon na minsan lang dumating sa buhay niya. Hindi naman makapaniwala ang mayor na isang tao lang ang papasok sa loob. Tinanong niya si Vorden kung magiging maayos lang daw ba siya kahit mag-isa. Tinawag na naman daw niya ang ibang kabalyero na nandito ngayon sa Sora. Mas mabuti daw na ipagawa na lang ito sa kanila. Hindi daw ito maaari, sagot ni Vorden. Sa isip niya, dahil ibinigay ni Joseph ang buong puso at kaluluwa niya para mangyari ang sitwasyong ito. Ito ay ang kauna-unahan at opisyal na laban ni Vlad bilang kabalyero. Pero nang dumating na si Vlad ay hindi maiwasan ni Vorden na tanungin si Vlad kung magiging maayos lang daw ba siya. Pag-isipan daw sana niya na magdala ng sundalo sa loob. Narinig daw niya kasi na mayroong 50 tao sa loob. Kapag nasaktan daw si Vlad ay wala siyang mukhang ihaharap kay Joseph. Sinabi naman ni Vlad na kapag nasaktan siya ay sisiguraduhin niyang hindi ito makakaapekto kay Sir Vorden. Ayon naman kay Vorden ay hindi yan mangyayari. Siguradong babalikan siya ni Joseph. Tiningnan ni Vlad ang bahay sa harapan niya. Sa loob nito ay nagtatago si One Arm Jack kasama ang mga tauhan niya. Ang taong sa pakiramdam niya ang dahilan ng lahat. Kita sa mga mata ni Vlad ang determinasyon. Napabuntong hininga na lang si Vorden at sinabi na mukhang wala siyang magagawa. Inabot ni Vorden ang Geddon kay Vlad. Ibinilin daw ito ni Joseph sa kanya na iabot ang bandilang ito sa harap ng maraming tao. Kaya ngayon ay simulan na niya. Sumang-ayon agad si Vlad. Itinaas ni Vlad ang Geddon at buong lakas niyang ibinaon niya ito sa lupa. Nawagayway ang bandila na makikita ang simbolo ng mga Bayezid at Hainal ng Derimar. Nabigla naman ang mga sundalo nang makita ang bandila. Akala daw nila ay nakalimutang tradisyon na ito. Sino daw kaya ang lalaking ito? Paano siya nakatanggap ng bandila sa napakabatang edad? At hindi lang yon, ang pamilya Bayezid mismo ang nagpadala sa kanya. Sa likod ni Vlad ay ang mga humahangang sundalo. Sa mga mata naman niya ay ang determinasyon. Sa gabing yon, ang lupang kinakatayuan niya ay kanyang domain. Sa ilalim ng kagalang-galang na mga pangalang nagpapatutuo sa kanya, ay gagamitin niya ang kanyang autoridad kahit sa kanilang mga buhay. Binuksan ni Vorden ang isang scroll na naglalaman ng mensahe ni Count Patrick Bayezid. Biglang isinigaw ni Vorden ang pangalan ni One Arm Jack at ng mga tauhan nito. Makinig daw sila. Sinuwi nila ang batas ng pamilya Bayezid at patuloy na kinukuha ang mga buhay ng mga tao. Siya, si Peter Bayezid,
ang karapat-dapat na nagmamay-ari ng Sora, ay hindi nahahayaang magpatuloy ang kasamaan nila kaya nagpadala siya ng kanyang halili. Ang lahat na gagawin ng kanyang halili simula ngayon ay autorisado niya at ng simbahan ng pananampalataya. Inuutos ni Vorden na buksan ang kanilang pinto at papasukin ang kagalang-galang na halili ng konde. Sinigaw ng mga sundalo ang pangalang Bayezid. Mararamdaman ang pagyanig dahil sa pagsigaw ng mga sundalo sa buong squatter. Naririnig din ito ni One-Armed Jack. Hiling ng mga sundalo na proteksyonan ng Panginoon ang halili. Patayin si One-Armed Jack. Tahimik na naghihintay si Vlad sa reaksyon ng kalaban. Sinabi ni Vorden sa kanya na ang katwiran ng mga tao ay nasa panig na niya. Ilabas na daw niya lahat ng nararamdaman ng walang pag-alinlangan. Nagpasalamat si Vlad at binunot na ang kanyang espada. Ibinilin sa kanya ni Vorden na mag-ingat. Binulong ng boses kay Vlad na siguradong naghahanda na si One-Armed Jack. Kailangan niyang palawakin ang kanyang paningin. Aatake daw sila sa iba't ibang direksyon. Ang laban na ito ay magkaiba na sa mga laban na nakaharap niya. Ang isa sa mga basic ng pakikipaglaban ay ang pagkuha ng inisyatibo. Simulan daw niya sa magarbong atake. Ipinikit ni Vlad ang kanyang mga mata. Unti-unting lumiwanag ang paligid ni Vlad. Iniisip niya, kung hindi niya tinawag si Godden, buhay pa kaya si George ngayon? O bago pa man ang lahat, paano kung hindi nagbanta si One-Armed Jack sa kanila? Siguro ay hindi na niya kinailangang tawagin si Godden. Hindi mabilang na paano at siguro ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa huli ay isa lang ang solusyon. Ito ay tapusin si One-Armed Jack. Binuksan ni Vlad ang kaliwang mata niya at napakalakas na aura ang lumabas na kumukonekta sa sariling mundo niya. Kinumpas ni Vlad ang kanyang espada sa harap ng kuta ni One-Armed Jack. Napakaliwanag na pagsabog ang nangyari. Tumilapon ang mga tao na nasa loob at bumagsak ang mga direktang tinamaan ng atake ni Vlad. Dahan-daang pumasok si Vlad. Ang mundo daw ni Jack ay patuloy na kinakain ang mundo niya. Kaya ito ang dahilan bakit kailangan na niyang tapusin ito ngayon. Putulin ang magulong koneksyon na ito. At magpatuloy sa hinaharap. Nagpakilala si Vlad sa mga taong naroroon. Siya si Vlad ng Sora. Siya ang karapat-dapat na halili ng konde, at siya rin ang karapat-dapat na tagapaghiganti. Nandito daw siya para tapusin na ang kaguluhan. Tahimik lang na nakatingin ang mga tao sa kanya. Huminga ng malalim si Vlad. Bigla itong isinigaw ang pangalan ni One-Armed Jack at sinabing nagbabalik na siya. Narinig ito ni Jack. Kilala niya ang boses na ito. Bigla siyang napatayo. Unti-unting tumawa si Jack na parang nababaliw. Sa isip niya, siya pala ang karapat-dapat na haliling ipinadala ng konde para sa kanyang ulo. Ang sumisikat na batang kabalyero. Ito na ba ang katapusan ng kasamaan ni One-Armed Jack at may paghihiganti na ba ni Vlad ang lahat na nawala sa kanya? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay inyong nagustuhan. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!